Welcome po sa Christian True Stories, mga kwento na hango sa totoong buhay, mga kwento na nagpapatunay na di natutulog ang Diyos. Ang kwento natin ngayon ay tungkol kay Alice Cooper, isang sikat na mang-aawit ng rock and roll noong mga 1970s. Ang tunay niyang pangalan ay Vincent Damon Furnier. Lumaki siya sa Kristiyanong tahanan. Ang kanyang lolo ay isang ebanghelista at isang pastor naman ang kanyang ama. Ganun pa man, siya ay naging outlaw na rakista ng dark side na musika. Paano siya nakawala sa kamay ng kalaban? Anong ginawa ng Diyos sa kanya para magbalik siya sa kanyang pananampalataya? Masasabing successful si Cooper sa kanyang career. Mabilis ang kanyang pagsikat at sumikat siya sa loob ng 3 dekada. Kasabay ng bilis ng kanyang pagsikat ay ang mabilis na pagpasok ng pera. Dahil dito lalo siyang napalayo sa kanyang pananampalataya. Ginugol niya ang kanyang oras sa pagkakanta ng mga makasatanista na mga kanta, hanggang sa palagi na siyang nagpa-party na naging dahilan na siya ay naging alcoholic at drug addict. Hanggang sa nagkaroon siya ng depression at muntik na niyang kitilin ang sarili niyang buhay. Nawala ang sigla at direksyon ng kanyang buhay. Sa puntong ito naalala niya ang Diyos. Araw-araw siyang nananalangin at sa tulong rin ng kanyang pamilya at mga kaibigan, ay napaglabanan niya ang kanyang depresyon, naihinto niya ang pagiging isang alcoholic at pagiging isang drug addict. Pinatunayan ni Cooper na ang paulit-ulit na taos-pusong pananalangin ay napaka-epektibong taktika laban sa anumang problema sa buhay. Lalo na sa mga panahong pakiramdam mo ay parang nag-iisa ka na lang sa buhay, na parang walang nagmamalasakit sa iyo, na parang wala ng paraan at pag-asa. Ang Diyos pala ang pinakaparaan, ang pinaka-dapat lapitan, siya pala ang talagang nagmamalasakit sa atin na di lang natin napapansin dahil sa ibang mga bagay nakatuon ang pansin natin. Gaya ni Cooper, nakatuon ang pansin niya sa kasikatan, pera, alak at droga. Tsaka lang niya naalala ang Diyos nang siya ay nagkaroon na ng depresyon at nawala na siya ng ganang mabuhay. Buti na lang bago pa siya tuluyang matalo ay naisipan niyang taos-pusong tinawag ang Diyos upang iligtas siya. Karamihan ng mga taong nakakaranas ng ganitong sitwasyon ay piniling maging sutil hanggang sa huling sandali ng kanilang buhay, kaya tuluyan silang natalo. Ang hirap paniwalaan na karamihan sa mga tao ay nananatiling matigas ang puso kahit sa harap ng kamatayan. Ngayon, si Cooper ay namumuhay na namidireksyon ang buhay kasama ang Diyos. Ipinagsigawan niya ang kabutihan ng Diyos sa kanyang pagkanta. Kung noon ay mga makamundo ang mensahe ng kanyang mga kanta, ngayon ay tungkol na sa kabutihan at pagmamahal ng Diyos ang mga mensahe ng kanyang mga kanta. Kahit sa pakikipag-usap niya sa iba, ay ibinabahagi niya ang kabutihan at pagmamahal ng Diyos. Kahit na ang pamilya ni Cooper, ang magulang niya, ang asawa niya, ang mga anak niya at kahit mga kaibigan niya ay tumutulong sa pagbabahagi sa kwento ng buhay ni Cooper kung paano siya tinulungan at binago ng Diyos. Sa isang panayam kay Cooper, sinabi niya na kung nakayanan niyang labanan ang sobrang pagiging lasinggero, ang pagiging addict, ang kanyang depresyon ay makakayanan din ng iba sa tulong ng pananalig sa Diyos. Hindi siya huminto sa taos-pusong pagdarasal, araw-araw niyang kinakausap ang Diyos hanggang siya ay nagtagumpay. Di tayo dapat mawala ng pag-asa sa isa o ilang panalangin na parang walang sagot galing sa Diyos. Ang tunay at talagang may pananampalataya ay di napapagod manalangin araw-araw at di nadidismaya gaano man katagal masagot ang panalangin. Marami ang nagsasabi na di totoo ang mga kinukwento ni Alice Cooper, nagawa-gawa lang niya ang kwento pero ang totoo ay alagad pa rin siya ng kalaban. Ano pa man, marami ang nabago ang pananaw sa buhay dahil sa mga liriko ng mga kanta ni Alice Cooper at dahil sa mga sinasabi niya sa mga panayam. Tungkol sa kahalagahan ng Diyos sa buhay ng tao, naging inspirasyon siya sa mga taong gustong magbago, mga taong gustong makawala sa pagiging alcoholic, mga taong gustong makawala sa pagiging addict sa droga, mga taong gustong makawala sa depresyon. Ayon sa unang Korinto Kapitulo 9 versikulo 20 hanggang 23, sa mga Hudyo ako ay naging Hudyo upang mahikayat ko ang mga Hudyo. Sa mga nasa ilalim ng kautusan ako ay naging tulad ng mga nasa ilalim upang madala ko sila na nasa ilalim ng kautusan. Sa mga walang kautusan, ako ay naging tulad sa mga walang kautusan upang madala ko sila na walang kautusan. Hindi sa ako ay walang kautusan patungo sa Diyos, subalit ako ay sa ilalim ng kautusan patungo kay Kristo. Sa mga mahihina ko ay naging mahina upang madala ko ang mga mahihina. Naging ganito ako sa lahat ng bagay upang mailigtas ko sa bawat kaparaanan kahit ang ilan. Ito ay ginagawa ko alang-alang sa Ebanghelyo nang sa gayon ako ay maging kapwa kabahagi ng Ebanghelyo. Kaya't ano pa man ang mga nakalipas natin, kahit nakagawa tayo ng masama o mga nakakahiyang mga bagay, ay diyan dahilan para iwasan ang Diyos. Mas lalo pa natin siyang kailangan dahil natatalo na tayo. Panahon na para iwanan natin ang mga makamundong bagay na siyang nagpahirap sa atin. Humayo ka kapatid, abutin natin ang kamay ng Diyos na aakay sa atin tungo sa lugar na walang kahirapan at walang sakit, walang kamatayan at walang kasamaan. Maraming salamat po.